Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Kahapon po pala nagbuhos na po sila sa slab. So waiting tayo na mga 2 to 3 weeks bago po tayo magbaklas. Tapos yung itong ating front extension, yung ating pinaka wall po dito is naka-plastering na rin po yan. So I think dito tayo maglalagay ng gate sa tapat po ng extension. Kasi kung maglalagay sila ng sasakyan dyan, kasyang-kasya rin talaga. So yung gate po pala ni sir, meron siyang kinuhang ideas dun sa gawa namin. So siguro iibahin ko lang yung pintura. Same na lang sa phase 6. Sa pinakagawa nga po pala ng Ray House Makeover, ang mga wall, ito pong ating mga wall dito, naka-plastering po talaga yan. Ayan. Wag na po nating tipirin na kesyo magpapader din naman si kapitbahay pagdating ng araw. Mas malinis po kasing tingnan. Ito naman po is manipis lang naman yan. Ayan po. Then pwede na rin po siguro namin pinturahan kung may matitirang pintura. So kaninang umaga, yung ulan, kaninang umaga pala ang init, pagdating ng mga tanghali, ang lakas ng ulan. So, natitesting po namin yung pinaka wall dito sa labas. Tapos yung wall sa loob kung nagkakaroon po ng leaks. So far wala na. So far siguro wala pa kasi wala naman sinasabi sa akin yung pintor ko. So dito po sa unit ni sir is meron tayong mga additional pa na materials. Yung loob, plastering, flooring, yung harap, flooring. So, marami-rami pa tayong o-orderin dito na mga buhangin, graba. So, dito po pala nakahukay na rin sila, oh. Ayan, nakahukay na. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na maganda po talaga may sariling wall para kahit anong gawin po namin dito sa part na to, okay lang. 'Di ba? Wala tayong maaabala na kapitbahay. Ito rin po yung unit ni sir na medyo malaki po talaga yung pinaka-extension niya. So, dun sa part na yun, mag-aasintada pa sila dyan. Tapos ito nga po palang unit ni sir is meron po siyang roofing. Ayan, may roofing siya. So, dito po sa loob, magkakaroon tayo ng pagbabaklas po na itong pinto tsaka bintana, tapos aasintadahan po yan. Yung wall tiles po natin dito, okay na. Ayan. So, mas suggest ko po naka wall tiles. Pansinin nyo yung taas, wala na siyang leaks, so. Diba? Tapos yung hagdan natin, may cover na rin po yan. Pati rin po yung sa baba ng hagdan, naka-tiles din. Kung mapapansin nyo, meron na tayong pintura dito. Yan, o, diba? So, maganda rin po yung idea na isang pintura lang ang sinusundan ng renovation. Pati po yung tiles, buti lang. Ayan, 2 kwarto na po ito. So, bali 2 kwarto po ito. Ayan, no, may pintura na. So, ito nga po pala, na-install na rin po nila ng PVC panels. Ayan. So, ang lakas po ng ulan kanina, talagang sobrang lakas. So, wala tayong tubig dito. Ibig sabihin, okay na po yung wall natin. Pati rin po dito. Yung pintura po pala ng pinto natin is caramel brown yan. Isusunod na lang po namin sa kornisa para isang kulay lang din. Tapos dito po sa likod, ito po yung slab kahapon. Ayan, nag-aasintada po dito si Kuya Jake. So ito po, pag mga okay na po yung ating slab, applyan din po namin to ng flexiband.
Tapos, Sista waterproofing din po syempre. Tapos, may ilagay po tayo ditong, ayan o. Ito pong tubo na to, is para po yan sa ulan. Pag malakas pang ulan at maraming sasaluhin yung ating slab, ito po yung ating pinaka-drain. So, ito po lalagyan natin siya ng parang floor drain. So, mapapansin nyo mula po doon, pag ganito na po yung klebe ng ating ng ating flooring, papunta na po dito sa ating sa ating drainage, sa ating drain. Ayan. Tapos ito po abang po yan para sa itong isa. Galing sa downspout. Okay. Yung galing po sa downspout kasi dito po sa roofing, dito na po nila i-connect. Na nakakonect naman po doon sa ilalim na meron tayong drainage na ginawa. Para hindi na rin po expose yung ating pinaka-PVC. So, pag ganyan po malapit ng, nabubuo na po yung ating renovation. Diyan po natin nakikita yung mga additional pa na mga materyales. So, ito po kahapon lang po yan hindi pa po yan toyo. Ayan. So, may mga nakabang na po tayong tubo dyan. Para po sa bathroom, para po sa kitchen. Ayan po. Pansinin niyo po doon sa kabilang side. Naiipon po doon sa kanila yung water. So, malaking bagay po talaga na maglalagay po tayo dito ng drain sa ating slab para po hindi siya maipunan ng tubig. Hello po, magandang tanghali. Ayan, update lang po tayo. Maiksing video lang para may pang update lang tayo sa ating YouTube channel. So, bali nagpad po kami ni Ray ng 30 bags na semento kasi kulang. So, dito po pumapasok yung mga additional. Pati po yung mga CHB tsaka tubulars. So, bali kahapon, nag-start na po rin po silang mag-setup para po sa ating trusses. Ayan. Steel trusses. Ito pong ating pinaka-slab. Waiting tayo kasi parang nung Monday lang yung binuhusan. Doon? Ayan, parang uulan na naman. Ganito na naman po yung routine ng ulan dito sa Lumina. Dati pagdating ng gabi o kaya pagdating ng umaga. Ngayon pag mga around 1 to 2, yan na, uulan na. Baka biglang umulan na maano yung Ito po yung loob namin na sobrang dami mong materyales. Ayan. So, ito po according kay Sir, yung part lang po na pahaba sa may kitchen, kitchen cabinets ang ita-tiles, tapos yung the rest po is hindi na. Pero kung ako kay Sir, dapat naka-tiles na rin yun kasi yun po is may dugtong tayo dun sa kapitbahay. Yung pinaka-back extension po kasi natin, dugtong yan dito sa CR, dugtong dun sa kapitbahay, dugtong din po yan sa kabila. Minsan, pag nagkakaroon ng mga maliliit na paggalaw ng lupa, nagkakaroon ng mga crack lines. So, possible yung part na yan, magkaroon ng leaks. Okay. Thank you. Kasi ito sir, meron din akong project dito sa Phase 5. Actually, hindi po kami ang gumawa.
Bali kami lang po ang nag-repair. Itong buong extension niya nakapintura lang. So ayun naman po is may maintenance naman siya ng waterproofing. Kaso itong side na to talaga is puro leaks. So, pero dahil yun po ang gusto nyo na wag nang lagyan ng tiles, okay lang din naman. Kasi itong sobrang tiles na to, may sosobra kaming tiles. Pwede ko naman po yan sa ulian na lang at ipagamit doon sa isang client ko. So, depende pa rin po talaga. Kaso, kaya lang naman din talaga namin yan nagiging suggestion kasi nga iniiwasan po namin ng mga leaks. Kasi hindi po natin masasabi na minsan yung lupa tulad yan, malapit lang tayo sa taal, minsan pag gumalaw yung lupa, nadadama yung bahay natin. Kaya nagkakaroon ng mga uga-uga. So nagkakaroon po yung mga crack lines. Nagkakaroon tayo ng mga crack lines. Kaya kung sakali magkaroon man ng crack lines, naka-tiles tayo. Lalo na ceramic. Kasi mas malinis siyang tingnan. Tsaka ito rin advice ko rin po. Let's say dito po yung ating dining. Halimbawa lang Tapos yung upuan po is na idikit nyo dito sa tiles. Wala pong magiging problema kasi hindi po magagasgas yung tiles ng upuan. Pero kung ito po nakapintura, possible magasgas po yung ating pintura. So, yun din napapansin kong kagandahan ng paggamit mo ng tiles. Sa ibang bansa po kasi, may mga clients ako na nagtatrabaho sa ibang bansa. Doon lang din po namin nakuha yung ideas na pag-wall tiles. Kasi nga daw mas malinis tingnan, hindi nababakbak, hindi nadudumihan. Kung madumihan man, madali lang punasan, tanggalin, diba? So, doon lang kami nakakuha ng ideas. So, bale, ito po yung update natin sa Unity, sir. Ayan. Malaki po kasi yung dito po sa Block 13. Medyo malalaki po talaga ang mga unit dito. Ayan. Hello, sir. Apo. So, dito po, nagpapa-estimate na po ako kay Ray kung ilang pong UPVC rope po ang magagamit para ma-order ko na po. So, pag umorder po ako ng PVC rope, sabay-sabay po yun sa mga projects ko. So, ito po, bago po siya lagyan ng PVC rope, pinipinturahan po ng epoxy primer na gray. Ayan. So, dito po kung mapapansin nyo, dati 2x6, naging parang 2x8 na po yan. Kasi yung gutter na nilagay namin dyan para hindi na namin siya pinuputol. So minsan yung aking si Kuya Bok nagsasuggest din po yan ng ikakaganda ng ating trusses. Ayan, discarding malupit yan. Diba? So meron na rin po tayong harang dito. Natatakpan po natin siya ng polycarbonate. Ayan. So dito nga po pala, mga nakaraang araw, linggo, ito po yung unit ni sir na sobrang dami pong leaks na nilagyan po namin ng waterproofing. Tapos okay na po siya. So dito mahaba po talaga ang pinaka front extension. Siguro naglalaro na rin sa 400 plus po yung nagastos namin dito. Kasi halos na order na rin po namin yung mga materyales. Ito po yung pang gate. Kung mapapansin nyo po dyan, ang ginagamit po namin o binibili po namin mga tubulars is yung makakapal po yan. Pag ang pintura niya is black, makapal po yan. Ayan po. So may mga bakal pa tayo natira dito. Hindi ko nga alam kung eksakto na yan. Pero pang-flooring pa sa loob tsaka dito po sa may front extension. So bali ang wala pa pong tiles ni sir is yung para sa garage kasi hindi pa namin ma-estimate. Pero ito nga po mag-order na ako ng UPVC rope para ma-ready na rin. Yung concept po ng gate dito, setup ng gate. Meron po tayo ditong pedestrian, dito yung wall.
Dito yung wall, tapos dito yung main gate. Main gate na kasya yung sasakyan. Ayan po. So, bali tinatapos na lang po ni Bayaw yung pag-apply ng primer. Ayan, dito tayo, ikot tayo. Ayan. So, ito po again, nung Monday lang po to sila nagbuhos. Kaya, maghihintay pa tayo ng mga 2 to 3 weeks. Ayan. So, doon po sa taas, mag-a-add pa po yata sila dyan ng CHB para matakpan. Tapos, roofing na yan. Ayan po. Ayan. So, kung mapapansin nyo sa gawa namin, diskarte. Diskarte nila. Hindi po kami nag-order ng sobrang daming kahoy. So, ito po ang tawag dito. Ang kisame natin dito, PVC panels din po yan. Ayan, naka-PVC po tayo dyan. Ayan, tinatapos na lang yung paglalagay po ng primer. Ito po yung Saturday update natin. So kahapon, tinatapos na yung paglalagay ng primer. So kahapon kasi medyo alanganin na rin yung oras. So kaninang umaga po yung tinuloy. Ayan. So bali ito pong front extension natin. Kami po kasi as contractor, nagsasuggest din po talaga kami. Lalo na po dito sa Lumina, medyo maliit lang po ang space. So yung iba nakapark lang sa may harapan. So kung ganito po kalaki yung pinaka-extension mo, kuhanin mo yung opportunity na makakapag-park ka sa loob. Kasi mas magandang safe yung sasakyan mo, di ba? So ito, sinasuggest po namin siya na pwede siyang pagparkan ng sasakyan. So dito po yung ating main gate. Ang gagawin po nating diskarte dito is folding gate yan. Tapos dito po meron tayong pedestrian. Ayan po, kung mapapansin nyo, nasa gitna yung ating pinaka wall. Then, sabi niya may-ari, ma'am, bahala ka na kung ano yung magandang gate na pwede dyan. Lahat naman ng gate na gawa nyo is maganda, sabi niya. So, kami na lang po, pero babaguhin ko ng konti para hindi masyadong gayang-gaya doon. Sa phase 6 po kasi yon na gate. So, lagyan lang natin ng konting bali para hindi naman masyadong gayang-gaya. So, kahapon meron po akong video dito na nakatayo na kami ng posting bakal. So, today naman po is binubuhusan. Bubuhusan naman. Tapos, kahapon wala pa tayong asintada dito eh. Ayan. So, itong unit ni Sir, medyo marami pa kaming gagamiting graba, tsaka po na buhangin. Sa loob po kasi magpa-plastering pa, flooring. Dito rin po sa may front extension, flooring din. Tapos plastering, ayan. May plastering din po tayo dito. Ito nga po palang roofing ni Sir, mag-o-order pa lang ako. Pero iipunin ko po sa lahat ng projects ko para po sabay-sabay. Kasi kung halimbawa si Sir lang o-order, medyo malaki po kasi yung delivery charge. So, lahat po ng project ko dito sa Lumina, pagsasabay-sabayin ko ng order. Para po, at least kahit paano makatipid kami pagdating po sa delivery charge. Ayan. Poste na to, di ba? Poste na. Picturean natin. Dito po pala sa phase 5, medyo mahaba yung kanilang front extension. Parang yung sa bahay namin hanggang dito lang. Hanggang dyan lang sa may pine seam board. Ayan. Plus dito pa. Parang doble. Kaya maganda kung sasalo kayo ng unit. Dito sa phase 5 kayo magsalo. Kasi mahaba po talaga yung mga front extension nila dito. Ayan.
So, stop po muna tayo ng gawa sa taas. Kasi yung taas, okay naman na siya. Kaso, kung pipinturahan na rin po namin, actually may pintura na po yan, pero hindi pa namin siya pina-final kasi nga, matutumihan lang dahil meron pa tayong mga plastering, flooring, pati po yung pag-install ng tiles. So, stop muna, hindi namin pinagsasabay-sabay yung gawa namin kasi magpapaulit-ulit lang kami. Ayan po. So, okay naman na po yung taas, napakita ko na rin po ito. Ayan. Ayan po yung hagdan. Naka-tiles na rin po yan. Ayan po. So, dito sa unit ni Sir, meron pong nag-i-stay in dito. Bantay na rin po. Kasi yung ibang team po natin is galing po sa ibang lugar. Pero kasama talaga ni Ray sa trabaho. So, ito po. May usapan na kami ni aking pintor na ito po is caramel brown. Ang ganda. Yung kornisa po natin is caramel brown. Tapos itong hamba caramel brown. Pati rin po yung pinto. Ayan. So pag ganyan, tinatanong ko rin si client kung gusto nila. Di ba? Pwede naman. So ito po yung first coating ng ating pintura. Ayan.